Disclaimer: the views and opinions expressed in this video are solely those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Diary of an OFW or Audio Media. We are not responsible for any actions taken based on the content discussed. Isa na naman magandang kwentuhan na meron tayo ngayon dahil kasama natin ang isang Filipina dito or OFW dito na nag-aaral dito sa Czech Republic. So, excited akong malaman kasi she's the first one na nakilala ko na estudyante and at the same time, employee card holder. So, aalamin natin kung paano yung proseso and kung paano yung ginawa niya. Nang sa ganun ay kung inspired kang mag-aral din dito sa Czech Republic, then you can have an idea as well. So, abangan nyo yan dito lang sa Diary of an OFW kung saan ito ang kwento niyo. ito ang kwento nyo. Sigaw sa mundo, ito ang kwento nyo. So, thank you. Welcome, Inday, right? Yes. Nice meeting you, Inday. First time namin magkakilala in person. But isa po siya sa mga nabiktima ko. So, nagbalik-balik yung dila. Okay, so Inday, bigyan mo nga kami ng konting storya. Paano ka ba nakarating dito sa Czech Republic? So, before pa talaga, as in before pa, it was a dream talaga na magtrabaho abroad. Pero hindi ko naisip na makarating pala ako ng Czech. So, before pa, nung naggawa ko ng application sa work abroad, meron akong tracking business before sa Pilipinas, pero hindi siya nagsimula ako may 2018 hanggang 2022. Pero dahil sa pandemic, after ng pandemic, wala na masyadong biyahe. Tapos nanganak ako and then nagkaroon ng problema yung mga units. So, nag-decide kami ng partner ko na mag-stop ang business. So, yun, nagtrabaho ako sa isang back office logistics company na US-based. So, pero gusto ko talaga mag-abroad. So, gumawa ako nitong profile ko sa Work Abroad Philippines. And then, nakita ko may din sa EDI. Since nagpa-follow na rin ako ng mga agencies abroad. So, one time, tinawagan ako for initial interview. And then, pumunta ako doon. Pero tinanong ko sa sir, kung saan niya nakita yung application ko, doon ba doon sa, in-applyin ko doon sa agency, pero sabi niya, nakita niya daw sa workabroad.ph. Okay. So, I did the interview, and then after a month, tinawagan ako for final. And then after that, parang final ngayon, parang pagkagabi, tinawagan ako na kasama na ako doon sa mga nakapasa. Bilis ng result, no? Oo, bilis ng result. So, first abroad mo? First time? Yes, first time. And first time mo ring nagtrabaho or nagtrabaho ka na before? Since 2011, nagtatrabaho na ako. Okay. Nagtatrabaho na ako. Talaga ako, sanay sa trabaho, sanay sa hirap kasi, sanay indigent. Sanay talaga sa hirap kasi galing ako probinsya, galing akong Bohol. Doon ako, taga Bohol ka? Taga Bohol ako, doon ako pinanganak at doon ako lumaki. Tapos nag-aral ako ng IT sa Bohol for 2 years. Tapos nagpunta ako ng Manila. And then, nung nag-aral ako sa isang local logistics company, meron kasi silang doon na binibigyan nila ng chance na ma-promote ka konti pag 4 years graduate ka. So, naisip ko, sige, why not? I try ko. Then, nagpaalam ako sa mga boss ko before na kung pwede mag-aral ako. Mag-working student ako. So, nag-aral ako 5 to 11 gabi. Working student talaga ako, oo. Tapos, trabaho ako ng 7 to 4. Straight yun, walang pahinga. Kaya minsan natutulog ako sa classroom. Totoo yan, natulog ako. Tapos, nakapag-graduate naman ako successfully. Pero yun nga, hindi ako natuloy na magpatuloy doon sa isang logistics company kasi nagtayo na ako ng sarili kong business. Nagsariling business ka na? Oo, nagtayo ako ng business. Tapos,
masaya. Nag-aral din ako. Lahat na yata inaral ko eh. Ano talaga ako, ewan ko, basta pag sa tingin ko, may magagawa pa ako na kung meron naman mga tao na support or willing suporta sa akin, ginagrab ko talaga yung opportunity na gawin ang isang bagay. Kasi, meron kasi akong ano na, kung hindi mo susubukan, paano mo malaman na kaya mo pala. At saka ayoko kasi nung at the end of the day, masasabi ko na, Magsisisi ka. what if sinubukan ko, what if iba yung ginawa ko doon sa kung ano man meron ngayon na inano ko, no? So gusto ko yung at least nasubukan ko na. Hindi man ako, nag-failed man ako doon sa isang bagay, at least masasabi ko na, sige, okay lang, nasubukan ko na yun. I did my best, pero it wasn't enough. Pero at least I did my best and I've tried it. So, nag-aral din ako ng butchery. Yung pag nagtatas-tas ng yung baboy. Yeah. Kasi, dati kasi sa I think sa Canada, ganon, Australia, hindi man siya na skilled workers for butchering and ang tawag mo. Nakaya mo yun? Usually sa sa lalaki yun Oo, nag-ano ko sa isang, yung Monterey, doon ako nag-TESDA. TESDA. Oo. Doon ka parang training. Oo, doon ako nag-training. So, successfully, nakayanan ko naman. Pero hindi siya nag-pursue kasi nag-iba na naman yung ko na, after noon, naman ako na mag-aral ako ng bachelor course. Tapos, yun nga, nag-working student muna ako sa Jollibee before ako nagtrabaho sa isang logistics company. So, yun. Talaga ako, bukod sa makapalang mukha, malakas ang loob, yun. Talaga, yung, alam mo, meron kasi akong sineset na goals na kahit wala akong pera, pero, alam mo, feeling ko kung may mga tao naman na willing sumuporta sa akin, kahit isa or dalawa. Tapos, kung meron nga chance, ginagrab ko talaga ang opportunity. Yeah. I think that's one of the mindset ng mga nagnenegosyo. Kasi, gaya niyan, pumasok ka sa business agad, right after you graduated. So, yung, alam mo yung parang kung pwede mo lang i-insist sa tao na magnegosyo ka agad-agad para at the same time natututo ka. Kasi hindi mo matututunan yan if you're just learning from textbook or anything. Matututo ka talaga through experience. Yes, Which is good kasi in-apply mo agad yung natutunan mo, trabaho ka sa logistics and then nag-open ka. Yes, so, nandun na yung learning curve mo eh. So, sabi nga nila, pag nagnenegosyo ka, yun yung parang nagiging kwenta tuition fee mo. And if it fails, then it fails. It doesn't work. So, you move on and find a new one. Yes. And ang maganda lang sa'yo, hindi ka napapagod mag-aral. Which is, I admit, kahinaan ko po yun. Talagang tamad ako mag-aral. Sa academic learning, mahina talaga ako dyan. Ako, hindi naman ako matalino. Hindi talaga ako matalino. Yeah. Promise, hindi ako matalino. Hindi din ako tamad ako mag-aral. Tamad nga ako magsulat dati. Naalala ko, nung high school ako, yung mga ate ko pinagsusulat ko, yung mga classmates ko. Tapos, nung nag-college ako, lang ako, more on picture, tapos piprint picture. Hindi talaga Wala po nang malakas basa-basa. na sa loob ko. Ewan ko kung saan ko na nakuha. Siguro dahil sa pinagdaanan ko na hirap ng buhay na gusto ko maiba naman na hindi, yung na hindi pwedeng ganito ako bang buhay na make some different thing doon sa kung ano man yung kinagisnan ko na may magagawa pa ako kahit gaano kahirap yung buhay. Basta healthy lang at may trabaho naman na to be able to sustain my daily needs, my tuition fee, whatever it is. So yun, go lang and go. Pero nakakapagod. Sometimes, may mga times talaga na feeling ko, give up na ba? Ito na ba yung Pero ngayon na meron akong anak, parang, sige, lalaban Mas lalo tayo. ka na po lalaban tayo. Well, I think that's one of the, parang masasabi mong fire. Kasi, pag wala ka nun, parang walang dedication yung buhay mo. Parang, bahala ka na kung ano yung gusto mong gawin. Compared sa may ganong goal na talagang, sige lang, aral lang, and then i-try mo lang nang i-try hanggang sa malaman mo, matutunan mo. Pag kasi may ganon kang, parang may pinanghuhugutan ka na ayaw mo mangyari yung dati, yung nakaraan, di ba? Doon kayo hihili eh. Yun yung nagiging motivation mo eh, to move forward, to grow, to learn, and to develop yourself, di ba? Yeah, oo. At saka naisip ko din,
sa sobrang hirap ng pinagdaanan ko before, nung paglaki ko, parang ayoko ni maranasan anak ko na same, hindi ko man maibigay sa kanya yung sobrang yaman ng pamumuhay, pero gusto ko na sana hindi niya maranasan yung gaano kahirap yung pinagdaanan ko before nung kabataan ko. So gusto ko naman na maibigay sa kanya kung ano yung nararapat sa kanya. Kasi inisip ko, hindi siya ang may gusto na iluwal ko siya na nandito sa mundo. It was my intention talaga na gusto ko magkaanak. Sinabi ko nga kanina, my daughter was through home artificial insemination. So nagkaroon lang kami ng donor. Parang IVF. Pero home artificial lang siya. Sa bahay ko lang siya ginawa with the donors and donor. So yun. So gusto ko talaga. Gusto ko magkaanak. Hindi gusto ng anak ko na lumabas. So nisip ko na sana magampanan ko yung responsibilidad ko is bilang isang magulang sa kanya na ma-provide ko man. Hindi man sobrang marangya, but may siya, malayo doon sa pinaggalingan ko before na sobrang hirap talaga ng buhay namin before. Yeah. So far, marami na kaming nakakausap ng mga magulang, no? Usually, na magulang na OFW, ganyan yung iniisip nila, just to give something better para sa anak nila. Which is quite good and quite parang common ba? Common, yes. Na gagawa ka talaga ng paraan para maiba yung buhay na kalalakihan ng anak mo. Diba? Yes. Pero gusto ko din, inano ko nga sa gusto ko din na maranasan niya a little bit kung paano paghirapan yung pera. Gusto ko ma-value niya yung bawat sentimo na paano kikitain yung pera. Hindi din as in totally bigay lahat. Gusto ko din na pag medyo maisip na siya, maranasan din niya paano kitain yung pera, kung paano paghirapan ng bawat sentimo na gagastusin or maging meron siya. So, gusto ko din na maranasan. Hindi lang, sana magampay, kasi sa ngayon kasi malayo talaga ako, no? Oo nga. Nung umalis ako. Paano pala yun, no? Ang layo mo. Tas parang lagi ko sinasabi na mahirap yung sa side. I've never been a parent. Pero alam ko naman na mahirap talaga sa isang parent. Iwanan ng anak. Sobrang hirap. So what more pa kaya sa gustong-gusto mo? Oo. Sobrang hirap yung may mga times na, although ako tumatawag talaga daily. Walang miss ng araw na hindi ako tumatawag. Tumatawag ako araw-araw talaga sa kanya. Hindi, para maramdaman niya na kahit malayo ako, andito pa rin ako. Pero, yun nga, siguro, sooner or later, or someday, sana maintindihan niya na yung rason kung bakit ako nasa malayo. So, sana hindi siya magalit. Kasi mostly, kasi ang mga stories niyan, ng mga anak na galit dun sa magulang na nag-abroad dahil nga malayo sila. So, hopefully, hindi mangyari yan at maintindihan niya ang rason kung bakit ako nagtatrabaho sa malayo. Kung anong rason kung bakit ako nandito at hindi pa ako nakaka-uwi since now. Since I was there ba? 2023. Hindi ka pa nakakapagbakasyon since then? Yes. Since then, hindi pa ako nakaka-uwi. Siguro, may nakausap kami na nanay, no, na talagang OFW siya for a long period of time, like 20 plus years. Pero yung mga anak niya, ang successful and attached sila. So sabi ko, paano niyo po na-maintain yun? Kasi di ba ang hirap no, na malayo ka, tapos yung mga anak mo nagsisipaglakihan nang wala ka. Parang hirap mag-build ng connection, especially yung mga panahon niya na wala namang internet, wala namang Facebook, walang messenger. Paano niyo na po na-maintain yun? So sabi niya, it really boils down sa yung bang consistent na pag-uusap. And kumbaga, ulit-ulitin mo lang sa bata kung ano yung rason kung bakit nandiyan ka. Kahit ako naglalakad papuntang bus or papuntang bahay, parang few minutes basta nakakausap ko. Pag sometimes nasa break time ako, nakakausap ko kasi bawal na kami sa warehouse gamit yung phone. So, break time or naglalakad papuntang bus, may time bago matulog. Basta may time ako, tinatawagan ko siya. Yeah. Constant communication. Kasi wala na nga ako doon, tapos hindi ko pa tinatawagan. Baka, sabi ko baka pag-uwi ko, ang tawag sa akin, ate na lang. ate, let's eat. Gano'n na yun, no? So, masakit yun para sa magulang na parang nakakalimutan ka na anak mo. Oh, yeah. It's Sana hindi mangyari sa akin yun. of course. Pero sabi nga, consistency lang. Consistency and just tell her that anak mo na kung gaano mo siya kamahal, no?
Yun lang naman talaga yung pinaka, ano dun, pinaka cue. Kasi wala ka na physically present dun eh. Yes. And so, ilalagay ko na sa pinaka-mission namin, no? So, ito na yung kwento ng buhay ko. Yan na yun. Pinaka-mission kung bakit nga ba. Well, nabanggit mo na kanina na yung continuously learning. Tapos kapag may Yes, opportunity talaga ginagrab mo. Ginagrab So ko maybe talaga that's the siya. reason why kaya ka nag-enroll sa masteral na? Masteral dito. So, bigyan mo nga kami ng idea kung paano yung ginawa mo. As an employee card holder, nagmamasteral ka ngayon dito sa Czech Republic. Oo. Ano talaga, iyan ako muna kung ano talaga, pinakaras na talaga gusto mag-aral, no? Kasi hindi natin, medyo nakakapagod talaga yung trabaho namin. Yeah. No? Hindi talaga siya biro talaga, as in sobrang nakakapagod. In fact, nung dumating ako dito nung 2023, first week ako dito, umiyak ako. Sinabi ko doon sa Pilipinas na uwi na ako. Yak ako kasi napakabigat talaga siya. Pero thankful kami, no, na nagkaroon kami ng trabaho. Pero kung sa bigatan talaga, mabigat talaga siya. So, nag-apply ako. Meron akong mga side tutso. Ano mo na, pokpok. Tinatawag namin na pokpok. Meron kaming side income. Tapos nakilala ko to si sir. Nagkwento lang ako sa kanya, like, kasi nagtanong siya, how are you, Manilyn? Sabi ko sa kanya, pagod na ako. Medyo pagod na ako sa trabaho ko, sir, kasi ang bigat. Tapos minsan, nafe-feel ko na masakit yung CS kasi ako. So, minsan talaga may time na parang gumagano yung pain sa tiyan ko. So, sinabi ko sa kanya na, pagod na talaga ako, sir, pero kailangan kong lumaban. Kailangan kong mapatuloy kasi wala naman ako ibang aasahan. So, sabi niya, gusto mo tulungan kita. Give me your resume and I will send it daw doon sa manager niya. Tapos hinanap ko si sir. Sabi ko, ano ba to si sir? Ano kayang posisyon nito? Yung short niya, sira-sira. Yung t-shirt niya, sira-sira. Tapos yung sapatos niya, kasi naglinis ako doon 2 years na. Yung sapatos niya, iisa lang talaga. Tapos nung one time na hinatid niya ako doon sa bus station, yung sasakyan na hindi magarbo, parang Skoda lang na lumang, Ordinary. luma na model. So, hinanap ko siya sa LinkedIn. Nakita ko doon, senior director siya pala ng finance doon sa company nandito sa Czech. Ano lang siya, international company din na nandito sa Czech. So, tinanong ko sir, yung company niyo ba nung COVID nagsara? Sabi niya, hindi daw siya nagsara since nasa field sila ng medical. So, hindi siya nagsara. The more maraming maraming kliyente. So, sabi niya, akin na yung resume mo. Kasi need ko resume ko, no? Kasi makapal nga yung mukha ko. Tapos kung may opportunity, ginagrab ko. So, nasan ko sa kanya. Tapos habang nagpupunas ako dun sa window niya, may tumatawag sa akin. Sabi niya, siya daw yung manager dun sa company. Manager daw niya si sir before, tapos ngayon senior na siya. So, in-refer daw siya ni sir, ganun. Tapos sabi niya, punta ka dito bukas. Punta ako doon, interview ako. Tapos sabi niya doon, gusto ko. After doon, balitaan niya ako, inano niya ako, ito yung office namin, ito yung HR, ito yung IT, ito yung ganun na siya. Tapos kinabukasan, nag-message sa akin na maganda daw yung, maganda na gusto niya ako, kaso ang problema, pa daw ako sa HR. So pagdating doon sa HR, nag-email yung HR, nag-email yata yung HR sa kanya at sinabi, kasi nag-email siya ulit sa akin na, unfortunately, hindi nga daw sila nag-hire na employee card visa. So, napakaganda ng offer. Too good to be true. Like, 1 week lang ako mag-office, provided nila yung laptop and everything. Tapos times 2 sa sahod ko. Tapos I can work. Parang gusto mag-apply doon. Yes, I can work abroad 1 month. Bukod po dun sa VL, then my SL, ganun. So, medyo nasaktan ako doon. Tapos sabi ni sir sa akin, may pwede ka bang magawa? Sabi ni sir, mag-PR ka. Sabi ko, hindi pa ako pwede, sir, kasi 2 years pala ako dito. Sabi niya, mag-aral ka kayo. Wala din akong pera, sir. Ganun ako. So, wala talaga ako. So, parang nasaktan ako doon sa... Na parang wala kang ibang Oo, options. na parang, dito na lang ba talaga ako? And then, nakilala ko yung mga kaibigan ko, yung mga international friends ko doon sa badminton na sinabi sila, Huy, Maria, mag-aral ka kaya? Dito sa school namin, mag-aral ka, mag-student ka, ganito. Sila din kasi daw, mga student din daw sila, tapos ngayon, employee card na sila, natatrabaho sila. So, sabi ko, sige nga, i-try ko. So, yun, nagpaalam muna ako sa boss ko. Sabi ko sa mom ko, ma'am, pwede kaya ako mag-aral. Kasi bago ko ginawa, parang inano ko na bago ko gawin, kailangan, kasi ako parang,
gusto ko prepared na hindi yung, kasi kung mag-enroll ako, tapos hindi pala umayag si boss, patay ako. Kumbaga, O, kailangan paano- payagan ka nila. Oo, Malaman mo muna kung papayag sila No, or sabi hindi. ko sa boss ko, yung shift leader ko, ma'am, pwede ka ako mag-aral. Sabi niya, anong gusto mong aralin ba? Sabi ko, gusto ko sana mag-master kasi gusto ko makapagtrabaho ng medyo, yung opportunity ko ba? Since may plano naman ako mag-stay longer dito for good or whatever in the future kung may opportunity na makapag for good. Sabi niya, sige, mag-aral ka. Ano bang sabi niya ganun. So, yun, nag-apply ako 3 schools, 2 private school and then itong public. So, bawat school, iba-iba yung requirements. Doon sa private schools, meron silang entrance exam. Na meron kayo ipapasang exam. And then, lahat ng like ikaw yung magpa-nostrify yung Nostrification Oo, ng ikaw yung school records mo. Oo. Tapos, pero itong school na pinasukan ko, public school, sila ang magbabayad ka lang. Ah, okay. Oo, sila. Tapos, timing lang din na yung credentials ko from bachelor, na siya, Credit siya. Na, Oo, at saka ko naka-DFA na siya. apostille. Naka-apostille na siya. Naka-apostille na siya from Wala bang the expiration pala yun, yung apostille? Philippines. Well, dinanggap naman nila. Ah, okay. Kasi, nagbabalak din ako mag-enroll, pero yung school records ko is matagal na. Pero naka-apostille. So, sabi ko, pwede pa kaya to? Pero bago ako nag-apply talaga formally, pina-check ko muna sa school, pumunta ako doon okay. sa school, Okay. tapos nakipag-coordinate ako sa school, sa Admin. program coordinator. Pina-check ko sa kanya yung credentials ko kung tatanggapin pa ba nila bago ko simulan ang Yeah. lahat. Okay. So, naging smooth naman, pina-check niya sa attorney at sinabi ng attorney na okay naman daw. So, okay yung pagkaka-apostle, okay lahat ng credentials ko. And then there, nag-check ako kung ano yung mga process admission. So, kailangan kong magpasa ng essay na related doon sa topic na Sa course. binibigay nila. Pero doon sa sustainability management na inaral ko, wala silang specific topic. Ako ang pipili ng topic. Para which is- thesis style. thesis style, which is pabor sa akin, no? Kasi ako yung pipili. Oo, so, pumili ako ng related doon sa mass program. Ang pinili ko, ang title ko is Road Transportation to Greener Logistics. So, nagtanong nga yung doon sa panel interview kung bakit ko pinili siya. Sabi ko sa kanya, because this is my passion. Trucking business, yun talaga ang passion ko. Trucks talaga ang passion ko sa negosyo. Tapos, nakaka-relate ako, kahit baliktarin man nila ako sa tanong kung ano yung nakakasagot Alam mo yung ako. pasikot-sikot. Oo, kumbaga. so yun ang ko. Tapos, meron silang, ano pa bang pinasa ko doon? Yun, yung mga essay, yung CV mo, updated CV mo, tapos magbabayad ka ng blocking fee kung ma-accept ka nila. Yung panel interview, there are some people, depende sa school ko, during my time, mga 4, tapos interviewin ka, like one-on-one, like tatanungin ka doon sa kailangan mo masagot yung mga questions nila, tapos bibigyan ka ng grade. Ang doon is, maka-receive ka yata ng 150 out of 200. And fortunately, they gave me 190. Oh. Wow. Pero hindi ako matalino. Ay no, 195 pala, sorry. 195. Yeah. English program yung in-enrollan mo? Yes, English, kasi Okay. di pa na ako marunong. So, may tuition fee Yes, may related? tuition Okay. fee siya. Ang tuition ko ay nasa around 122 crowns per year. Per year? Per year, oo. Not bad. Yeah. Pero nag-request ako ngayon ng installment. So, may in-offer naman yung schools ng gano'n? May offer naman gano'n. Oo. Para mag-request ka. Hindi talaga siya nandun sa pero magre-request ka. Kasi, inisip ko kasi, parang hindi mabigat ba na Yeah, it's much better yung Tapos after ko na-approve na ako or natanggap na ako sa school, sinabihan ko yung boss ko na thank you, I got accepted from the university. Niyakap niya ako. Napaka-thankful ko naman kasi sobrang napaka-supportive din naman yeah. ng boss ko. Kasi hindi naman ako makapag aral kung hindi dahil din kung hindi siya. Kaya nagpe-pray nga ako ngayon, sana hindi siya umalis. Hindi pa siya alis. Yeah. So, ngayon. So, paano yung magiging schedule mo nun? Kasi, di ba, ang school is like... Hindi ko pa, hindi ko pa nakita yung schedule this year, pero sabi nga nila, may nakausap din, sinabihan ko si coordinator kung pwede ba ako makipag-usap doon sa yung estudyante na. Sinabi ko sa kanya, so binigyan niya ako ng contact sa isang student, then
na foreigner din. He's from Africa. So sinabi ko sa kanya kung ano yung klase. So sabi na before Monday, Tuesday, pwede kong kunin. So sana hindi siya magbago. So lahat ng, nag-ano na ako sa boss ko, na kung pwede magsa-swap days ako. So pinayagan naman ako. Pero sana nga hindi magbago kasi September pa naman mag-start ng klase. Sana hindi magbago yung schedule nung klase. But nakalimutan ko pala i-mention na before lahat ng yan, nagpa-consult muna ako. Oh. Nag-consult ako sa kanya kung ano yung gagawin ko, better option for me, kung i-continue ko ba yung employment card visa ko or i-turn down ko siya and mag-apply ako ng student visa. Guess what? Employee card. Employee card, Yeah. sabi Yeah. niya. Best option for me, Yeah. sabi niya, best option for you, employee card. Yeah. As long as ma-sustain ko daw or ma-maintain ko yung contract with my current employer, okay ako mag-aral. Mas ano yan, mas Safe. maganda yan, mas safe, and at the same time, less expenses. Oo, sabi na sa Kasi akin. pagka student ka dito, you're not allowed to have a full-time Yes, job. you're not allowed to have So, ang magiging income mo lang is part-time, part-time, yes. na mababa ang rate usually. And then, sa'yo na lahat ang gastos. Yes, yung Compared sa card, employee card insurance, ka, sa'yo din. part full-time, part hindi na, trade license. So, full-time pwede. So, mas tipid yun. And So, bago pala safe. yung lahat na yun, nagpa-consulta muna Yeah. ako. Bago ako umano sa school, una, pina-check ko yung credentials ko, nag-consult ako doon sa immigration, like, professionals kasi consultant, professional. Tapos nagpaalam ako sa boss ko bago ko ginawa yung part ko. Kasi gusto ko kasi na walang sabit. Kasi paano pag nakapagbayad na ako sa school, tapos sasabit pala ako. So sinabi niya sa akin na mayroong like, pwede before ako graduate, kung maging successful na ako dito sa ano ko, before man ako graduate, pwede ako mag-apply for job seekers visa. Nagbibigay sila ng 6 to 12 months ba yun na pwede ako mag-apply for corporate jobs. Ino-notify ko lang si ministry. So, yun ang ginawa mo, nag-apply ka ng, sa school, no? Prepared naman na yung documents mo, apostille na yung school credentials mo before. And then, but before that, nag-consult ka muna Yes. kung pwede bang Yes. mag-shift ka. Ano, much better shift ka ng student or employee card, stay ka ng employee card. And yun ang isang tip sa inyo, no? If any Yes, case interesado kayong mag-aral dito, mag-stick lang kayo sa employee card. Kasi nga, Yes, gaya ng sabi ko kanina, tipid, and safe din kayo kasi hindi kayo basta-basta mawawalan ng visa because Yes. you're tied up to an employer. Yes. So, compared sa student visa, kailangan mong continuous na mag-aral and hindi ka pwede mag-full-time. Yes. So, kung unless mayaman ka, go on. Pero for safe and hindi masyadong magastos, mag-shift ka mag-stay ka sa employee Employee card card. holder. So, and then, you go through the exam. Wala sa exam. Doon sa itong public Okay. school. Yung essay. yung essay, Essay and the parang thesis type. Oo, tapos Okay. panel review. Panel interview, Sila okay. nag-schedule ng panel interview. Kailan ka pala nag-send ng application sa school? Nag-send ako ng Feb 28. Feb 28? Feb This Feb lang. okay, Feb lang. okay. Oo, tapos, after 2 weeks, nag-schedule ako for panel interview. Doon nila inaano kung papasa ba ako. Kasi, sina-check nila kung AI generated. Kung kinapi-paste mo lang ba sa somewhere. Kung meron ka bang ano. Kasi, meron palang ano na i-check nila. Yeah. Sabi nga ng mga friendship ko na Yeah, meron din. alumni din doon. Huwag ka mag-copy-paste ha. Saka huwag ka mag-AI kasi ano talaga, sina-check daw nila yung, ano may tawag yun may term nun yung parang kinapi mo lang doon sa previous. Copyright. Copywriting, parang oo. ganon. Tapos AI. Kasi, pag na ganun ka daw, wala na. Ibablock na sa school. Wala nang chance na ano. Parang may ng cheating no? Cheating. Cheater, wag ka mag-cheat. Cheater, no, not welcome. Sabi niya, No to cheating. So, dapat talaga ano siya, gawa mo. Okay. Gawa mo siya. And then, ang classes mag-start ng September. September, oo. And then, hopefully, pwede mo siyang i-take ng 2 days in a week. Yeah, Parang ganon. hopefully, yes. Pero kung kakayanin ko siya, ang course is 1.5 lang talaga. Kung kakayanin ko sa schedule, 1.5 years lang. Pero balak Yung ko buong 2 years. masteral. So, Yes. instead of 2 years, Yes. kaya ng 1.5. Pero feeling ko hindi ko kakayanin since Kaya working yan. student ako. I-maximize ko into 2. Yeah. Pero sana kayanin ko ng 1.5. Yeah. And then, may in-offer ba silang parang distance learning? Like, for example, online class. Meron ba silang ganun? Doon sa school ko, wala. Pero sa private school, kasi 3 nga yung school ang
pinuntahan ko, no. Doon sa dalawang private school, may offer sila, pero kailangan check. Yeah. Kung Sa marunong Muni ka ganun mag-check, eh. kung Kailangan marunong ka sa check, mag-check, oo. marami kang option. At kung marunong ka mag-check, mas mura ang tuition fee. Walang tuition fee. O wala kang tuition fee sa public, siguro sa public ka wala. Wala. Kasi doon sa private meron. Sa Pero Muni wala super, eh, wala. Super minimal lang. Like half-half doon sa babayaran ko. Huwag mahiya. Kasi nung nagpa-interview ako, hindi ako nahiya. Sinabi ko na Kapalan lang talaga Oo, tapos sabi ko, ganito ako. Kaya mga ano na, ganito. Sabi, tuwa siya. Tapos in-offeran pa ako na, wag ka kayo mag-sustainable management. Sabi niya, mag-business kayong So talaga. ano pa lang tinitake mo ngayon? Sustainability management. Kasi okay. yun ang easy. Doon kasi sa ibang program, meron kasing mga like macro, micro. Allergy ako doon. Tapos, allergy talaga ako doon. Mahirap yun eh. I've been there, di ba? Nung college natin, medyo mahirap ang macro, micro. Tapos meron pang exam na malala yung exam. Yeah, kasi si Nino, student din siya. Ganun yung sinabi niya. Pero I think nasa macro siya eh. Kasi yung mga questions sa kanya, or siguro kasi international student talagang application niya, related siya dun sa macroeconomics. Ganun man. Hindi ko kaya yun. Sabi ko dun sa mga kaibigan ko, pilihan niyo ako ng mas madali lang kasi hindi naman nag-aral ako kasi gusto ko lang maging free sa market. Okay. Para Yun lang talaga yung target mo. Kasi Okay. gusto kong mag-apply sa corporate kasi parang nasasayangan ako sa mga opportunity na dumaan na sa akin. At nag-apply din ako sa ibang company. Marami ako in-apply yung company, hindi lang isa. Yung isa lang medyo dumiretso ako sa senior at saka manager kasi may backup ako. Pero doon sa iba, duman ako doon sa HR muna, ganun. Process talaga, the usual process. Ang kadalasan tanong, what is the number of your card? Yeah. 27. Oh my God. Gumagano na yan. Oh my God. Pag gumagano na yan. Yeah. Usually, oo. Well, ang kinaganda lang yan, mas marami ka ng option ngayon. Kasi gaya nga nasabi ko, pwede kang mag-PR. Kasi 2 years ng master, no? And then, pwede ka rin yung pumasok ka na nga sa corporate world na may access ka na talaga sa labor sa market. labor market. So, there's a higher possibility na magstay ka talaga dito and your position will be much better then. So, hindi ka na mag-i-stick ngayon sa warehouse, for sure. Gusto ko maging normal naman, Jong, no? Kasi ang hirap, yung trabaho kasi namin, sobrang hirap din talaga yung shifting, yung 2 weeks na pang-araw ka, tapos 2 weeks pang-gabi. Yung shifting mo ng pang-gabi to pang-araw, o pang-araw to pang-gabi, grabe. Yung tulog yung utak mo, ay tulog yung katawan mo, pero yung utak mo nagana kasi nag-a-adjust ka doon sa pang-gabi, pang-araw. Parang nagugulat yung katawan, magsabi sa katawan mo, ano ba? Araw na naman ka natutulog. Sabi mo, pang-gabi tayo nung nakaraan. Parang ganon. Saka tumatanda yung mga 30 na parang sakit na yung balak ka. Aray ko naman. Sakit na. Hindi totoo. Hindi, totoo naman yan. Sinasabi ko, ang hirap talaga pag tumatanda na. Kasi, alam mo yung feeling na parang gusto mo lang na, pwede ba isang shift na lang? Oo, hirap talaga. Tapos yung smaller working hours na lang. Kasi, ako personally, parang sabi ko, ayoko nung magtrabaho ng mga 12 oras. Tapos, bago-bago na shift. Imagine Parang napapagod na ako. 12 hours kami, tapos shifting. Napakahirap yung shifting talaga. Napakahirap. Yeah. Although, thankful naman kami, no? Kami mga trabador sa company namin ngayon. Sobrang thankful kami dahil hindi naman kami makapunta dito kung hindi dahil sa kanila, no? Kasi sinagot naman nila lahat. From ticket, accommodation na the first 6 months, transportation, at maganda naman sila magpasahod benefits like yung may multi-sports, may food allowance, leisure, lahat naman yung provided na maayos naman. Pero pagod talaga. Yun ang kapalit. Yun ang kapalit. Of course, there's always a price to pay. Sabi ko nga. Minsan nga bang inaantok ko sa trabaho, hindi na ako marunong magbilang. Nilalagay ko sa system 7, pero ang nilagay ko lang actually 5. Totoo yun. Kasi pag antok ka, hindi ka na nakapagtrabaho ng ayos. Kahit gaano maganog, ginaganon mo na yung mata mo ng tubig dahil, di ba? Tapos bawal ka din mag-idle time, kaya trabaho. Pero pag antok ka talaga, doon ka nagkakamali. Yung kasing work around is simple and easy. Oo, easy lang. Automatic na ngayon. But, ang challenge dun is manual labor. Buhat buhat ka, talaga, lalakad ka for 12 hours. Walang lalaki, babae, buhat talaga. Yeah. So, Fair enough sila dito. wala nang sasabihin mo panlalaking trabaho yan kasi nagbubuhat. Sabi ko, no. Pag nakita niyo yung warehouse ng aso, baka mas marami pang babae.
labor talaga. Pero, thankful pa rin, nakapagbayad pa rin ng bahay, nakapagpadala sa Pinas. And nasa okay ka naman na status. You're in a good position right now because you have this student thing and then yung opportunity. Sana makayanan ko yung workload and, being a working student and then You can, may you can do it. personal pa. I really believe na sa bawat ini-interview namin, nagsisilbi silang mga inspirasyon. And in your position, you became an inspiration to other people, lalong-lalo na sa mga OFW or mga nanditong Filipino sa Czech Republic na gusto rin ng growth, gusto rin ng learning. So, through your sharing and through your story, nagkaroon sila ng idea na pwede ko palang gawin to or nagkaroon sila ng motivation to do it. Yung mga tipong nakalimutan na nila pero ngayon, ay, pwede pala. Parang possibility na kaya naman palang gawin. So you are an inspiration to them. Na kahit na mahirap yung trabaho, go on, mag-aim ka for growth. Kasi sabi nga nila, there's only two way kung saan ka pupunta. Either you grow or you die. Yes. Gusto natin yung grow. Yeah, di ba? Not physically dying, Yes. pero mentally ba, yung skills, yung learning curve mo, pag hindi mo hinasa, pupurol. Di ba? So, hopefully, sa share niya, kung ikaw man ay interesadong mag-aral, gusto mong matuto pa dito, mag-masteral or even college, mag-start ng college, you can possibly Yes. do it. Yes. Even though you're an employee card holder. Yes. Okay? So, do you have any message sa mga kababayan natin na nandito? So yun nga, lahat talaga dapat it should be planned. Like religiously, like bago ang lahat gawin mo, planuhin mo muna. Huwag kang like padalos-dalos na ito yung mo. Kagaya nung ginawa ko muna nag-consultation muna ako, nagpaalam muna ako para lahat smooth lang. And then kapalan. Yung mukha talaga dapat ito talaga discarded sa kakapal ng mukha kahit medyo langanin tayo sa pera, no? Siguro na iba dyan, marami ng ipon, pero personally ako, wala akong ipon kasi lahat, lalo Tsaka na may anak mag-work, ako, sinusuportahan. may anak din ako. Tapos, magdasal, of course, ingatan na sa vida. Tapos, kung may opportunity, grab it. Because, ngayon may opportunity ka, bukas baka wala na. So, kaya, grab mo lang kasi, sabi ko nga, kanina, hindi mo naman malalaman kung ito ay Hindi mo susubukan. para sa'yo kung hindi mo susubukan. Kung mag-failed ka man, sa future, at least, masabi mo sa sarili na, Sinubukan mo. ko. Hayaan mo na, sinubukan Ay, ko. matututo ka dun. Yes. Plan A, plan B, you should have that. Well, yung financial problem is just easy. Kasi anywhere you can find money. Yes. As long as resourceful ka. Kasi yun ang minsan misconception ng nating mga tao, no, na akala natin mahirap hanapin ang pera, which is true. Pero if you're resourceful enough, hahanap ka ng paraan para magkaroon ng ganun. So, kumbaga, kung titignan natin yung mga plano mo and then yung resources mo ngayon, kung mababa man, you can always find a way kung resources ang kailangan mo. You can, even people, kung kailangan mo ng tao. Diba? Gaya ng ginawa mo, nag-share ka lang naman, pero sinabi sa'yo na, isan mo yung resume mo. So, it's like, you have the resources, diba? So, meron ka bang may advice sa mga aspiring naman na estudyante na gusto ring mag-aral dito? Meron ka sa kanilang may papayo? Yung mga nasa Pilipinas or yung nandito na? Either way. Siguro Siguro para makarelate na lang sila yung mga nandito na gusto mag-aral. Check nyo muna kung anong field pa talaga ang gusto nyo. Pero ako, business management and IT yung natapos ko. Pero medyo lumis ako ng konti. Sustainability management. Pero kasi hindi ko inisip na ipagpatuloy ko ano yung business. Kasi parang enough na yung natutunan ko sa sarili kong negosyo, sa trabaho ko before. And then IT kasi medyo hindi ko talaga siya linya. So, pero ito kasi ang gusto ko lang talaga is maging free ako sa market. Para opportunity ko makapag-apply ko sa corporate job. Makapag-change ako ng career. And then better salary of course. So, una siguro, check nyo kung gusto nyo ba ipagpatuloy yung natapos nyo sa Pilipinas, gusto nyo ba mag-bachelor here or gusto nyo mag-masteral here, kung ano yung
gusto nyong tahakin. And then, magpaalam sa mga boss if papayag. Kasi kagaya sa atin na employee card visa, meron tayong employee. At meron tayong certain fund, yung time na dapat natin buuhin. Kung papayag sila na mag-swap ka, kung hindi sila papayag, then wala ka talaga magawa. Kasi parang may isa akong boss na natatanungan na sabi niya, either way, pumili ka, mag-aral ka, or magtrabaho ka. It's a good reminder kasi nga, hindi porket ikaw mag-finance sa pag-aaral mo, wala nang pakialam ang employer mo. No, you're tied up to an employer. So you have to ask permission. Of course, with respect. Para naman aware sila na ito pala yung plano niya. And who knows, kapag ka nakita nila, decidido talaga itong matuto at mag-aral, bibigyan ka nila ng chance. Or Di baka naman pagkakaipi. yung company nyo, merong educational assistance or mga ganun, diba? Pwede ka mag-apply. Pero sa amin parang, hindi ko sure, parang wala. Kasi, pero at least yung boss ko, yung boss ko, sabi niya, okay, go. Go. Sabi pa niya, I'm praying for you. Ganon pa siya. So yun, bago ka mag-apply, ano ka muna, yung kung sa tingin mo ano yung mga balakid, hilutin mo muna yun bago ka mag-apply. Kasi ang school andyan lang yan eh. Pwede ka pumili private, public. Depende sa kung gusto mo mag-entrance exam or gusto mo yung mag one-on-one ka lang or panel interview or yung medyo mahal o medyo mas mura. So, yun, aaralin mo pa yun kung alin doon ang mas gusto. Pero dapat nga, itong dito sa una, doon sa trabaho, lalo na sa trabaho mo. Kasi without your job, you cannot sustain your life. And you cannot sustain your studies, no? How can you pay your tuition fee kung wala kang trabaho? So, hilutin mo muna yan. Ayaw naman natin na, yes, nakapagtrabaho tayo, tapos maghanap pa rin tayo ng, nakapag-aral tayo, tapos maghanap pa tayo ng trabaho. So, gusto natin na yung smooth lang yung flow ng pag-study mo and pag-working mo at the same time. So, yun. Hilutin mo muna kung ano yung mga balakid, then mag-apply ka siguro doon sa kung ano yung school na fit doon sa kakayanan mo, like Sa alam mo. alam mo yung kung gusto mo mag-entrance exam, then go. Kung gusto mo yung panel interview, then go. Kasi ito, pinili ko yung panel interview kasi ako kasi mag-select ng topic. So, I have the topic in my mind nga yung sa road transport. So, parang kahit inisip ko doon na kahit anong itanong nila sa akin, kaya ko kasi yun na talaga yung passion ko, yung naranasan ko na kahit balita rin nila ako, masasagot ko sila. So, pero dito sa mga private school, wala sila entrance exam lang. But you have to pass the entrance exam. Yeah. Ang ganda nga kasi even though you're a foreigner dito na nagtatrabaho or OFW dito, no, open ang Czech Republic sa mga opportunities such as yan, pag-aaral. 'Di ba? So, hindi naman lahat kasi ng bansa pwede ka mag-aral kahit na nagtatrabaho ka or employee ka. So, and then, binisita ko din yung mga schools na gusto ko. I mean, itong pinagpipilian ko, binisita ko sila, I spoke with the program coordinator. Sinabi ko na working student ako. Hindi nga ako nahiya. Yun din, isa, wala ka talagang hiya. Like, hindi naman super, yung English mo dapat super fluent ka kasi hindi naman mag-ano ka lang, you express yourself na ito ganito yung situation ko, paano kaya ganito. So, yun. Binisita ko na, binisita ko sila bago ako nag-finalize kung saan ba talaga ako. And then, kinausap ko yung boss ko, and then, nag-consult ako dun sa immigration consultant, and then, nag-apply ako. Alam mo yun, talagang kakapalan ng mukha, yan. May magandang maidudulot yan eh. As long as gagamitin mo sa tama at sa mabuting paraan. No? So, huwag kayong mahiyang kapalan ng mukha nyo, gaya, makapal ng mukha namin. Kaya nga nabuo tong diary, nakakapal ng mukha namin eh. Makapal talaga ang mukha, Diyos ko. May maganda maidudulot yan. And then, kapit lang, keep learning, keep growing, continuously learn new stuff, no? And enhance your skills. So, I think yun ang pinakamagandang goal as OFW. Hindi na matalino. Hindi ako matalino. Wala sa talino talaga. Diskarte at kapal ng mukha. Tsaka ingatan ng health yun din. Yeah, exactly. Magdasal, ingatan ng Ang health. ganda nga kasi nagbabadminton kayo, active kayo sa sports. Oo, minsan pag naiisingit. Wag lang puro inom, my God. Di na ako Hindi ka ba umiinom? Umiinom ako, pero Konti lang. simula nga ng anak ako, hindi na ako masyado. Lilo na. Kasi mabilis na ako malasing. So, Yeah. naglalilo na ako. Muron pag mga 30 ka na kasi,
mas gusto mo na lang mag-Netflix and chill kasi mag-inom. Tinatamad na Yeah. rin, di na nga nalabas eh. Wait lang, itatanong ko pala, yung sa na ano man yung mga possible na classmates mo? Nung sinabi nung coordinator, possible mga Africans yung mga classmates. Okay. And then mga friends. younger or ano? O mga younger, Almost same. kasi yung ano ko, yung binigay na student, mas ano sa akin. Mas bata. Para ako na yata yung tita dun. Grabe sa tita. Hindi ako papayag. Eh, paano pa ako? Matanda ako sa'yo. Ako na mga tita dun. Anyway, Inday, maraming salamat. So, bisitahin niyo yung ano. Kung may question kayo about sa pag-aaral dito, bisitahin niyo yung page niya. Pwede ba namin share yung page mo? Inday sa Czechia. Czechia, okay. So, bisitahin niyo Inday sa Czechia. At doon kayo sa kanya magtanong. Pwede din sa kanya. But you can always ask us, of course. We will try our best na makapag-respond. But kung may question kayo, you can ask her. Open siya sa information. Pwede siya magbigay ng information sa inyo. So, Inday, maraming salamat sa iyo. Thank you so much for this opportunity. And I hope nakapag-inspire ako sa mga course. OFW na tulad ko na kahit employee card visa holder tayo, at meron pa tayong ways na pwede natin gawin para ma-improve yung ating life. Buhay. Oo, future natin, future ng pamilya natin, ng mga anak natin. At sana ipag-pray niyo ako na hopefully after 2 years maging engineer na ako dito. Engineer na ako dito. Of course. Hindi pala ako kasi gusto ko before maging engineer, pero hindi pala sa Pilipinas ako maging engineer dito. Yeah. Kasi dito sila pag mga management, business management, mga management, pag matapos ka maging engineer ka, diba? You can put prefix in your name, like engineer. Ay, engineer talaga? Kahit hindi, sa bagay, Pag humanities, baccalaureate kayo, I think, basic, baccalaureate kayo eh. Dito. manager, MGR. Pag humanities yata. Pag humanities, but pag management, engineer. ING. ING. Okay. ING. Kasi sa social services, sa public service, BC. Baklajke. Okay. Yung BC yung ano nila, last letters nila. Anyway, so maraming salamat Inday sa time na binigay mo, Thank you sa so sharing much. na binigay mo. And again, kung may mga questions kayo, lumapit kayo sa kanya or tanungin niyo siya at siyang sasagot sa mga questions niyo. But of course, you can always ask us. Yes. So, maraming salamat sa panonood and magkita-kita tayo sa susunod na episode dito lang sa Diary of an OFW kung saan... Ito ang kwento mo. Thank you!